has the... I can't comment because Erwin and Rafi can take care of themselves. They can defend themselves. At saka magkakaroon ng kulay kung magko-comment ako. I see. Ganito na lang, sir. In fact, I'd like to tell you na lahat ng mga sinasabi ko hindi galing sa kanila. kapatid, sa kanila. Kasi tahimik sila, sabihin, Kuya, wag mo na kaming tanungin. So, marami naman akong mga sources. Of course. Take note, ang mga Tweety Bird niya ay hindi niya po kaapelido. Pero, Sir Mon, talking about surveys, pareho sila matataas, being bandied about as possible panapat or kumbaga ang pwedeng tumapat sa Sara Duterte pagdating sa mga numbers. Of course, they already announced that they have no intentions whatsoever. Pero sir, sa atin lang sino sa dalawa ang may potential, I mean, not just vote getting, pero yung skill-wise, sino ang mas presidentiable na kapatid para sa inyo? At bakit? Si Rafi has the masses. Talagang masa. Mahal siya ng masa. Erwin has yung bearing ng statesman. So, mahirap masabi kung sino sa dalawa. At saka I would be biased. Kasi unang-una si Erwin ang paborito lahat ng lahat. But Rafi has the numbers. Kaya lang ilang beses na sinabi ni Rafi, hindi siya tatakbo dahil maganda naman yung accomplishment niya sa Senado. Bakit pa siya daw kukuha ng bato na pupukpok sa ulo niya. Kanyang ulo. Oo. Sabi niya, kontento na ako sa Senado. But as older brother, what would be your counsel to them? Not to run. Not to run? Not to run. Sabi ko, naabot na ninyo yung tugatog ng tagumpay. Ano yung presidente, climax na yun Mas mabuti yung doon ka lang. Kasi baka umabot sila sa Peter Principle, yung Peter Principle. Yeah. You rise to the level of You rise to the level of your incompetence. Sabi ko, you've already found your niche. Diyan na lang kayo. Kung akong tatanungin nila. But they've never consulted me on this. Mukhang pareho naman niya. I think you share the same opinion na okay na kayo dito. At sinasabi nila kasi they've seen how things can go awry at just the flick of a switch. Biglang-bigla They'll never go wrong in the Senate. Bakit pa mag-aambisyon pa silang sa pinakamataas na pwesto? At yung mga naglalabasan na ng mga sinasabi ng mga demolition jobs. Ayun. That's part of the territory. I'm reminded of what my father, parang our old man prophesied the predicament they're in now. Sabi ng daddy namin nung araw, ang mangga ang nahitik sa bunga binabato. That's it. I remember that very well. Okay. You raised them or you were all raised as siblings with military discipline, no? Yes. Okay. Yes. But of course, part of that military dictum is duty. What if, let's say, the spirit of the times call for your sense of duty, the brother's sense of duty, kunya, psychology ng father po niyo, do you think your father would also advise not to run? I don't have my father's mind, pero siyempre kung daddy ang if I could read my father's mind, baka sabihin nilang take a crack. Sorry, Kasi take a crack at the presidency. take a crack.
Kasi ang daddy ko kasi ano ito was a risk taker. Military. Pero kung ako, wag na. Total marami namang mga magagaling dyan eh. Lenny. Si Risa. Oo. In fact, palagay ko mas magaling kung babae ang magpatakbo ng ating bansa. Alam mo si Gloria Macapagal Arroyo, maganda sanang patakbo. Nasira lang siya sa asawa niya. Si Cory naman, hindi naman kasi parang walang alam housewife. Ang nagpapatakbo niyan yung mga kamag-anak niya. Kaya sabi nga ni Louis Beltran nung araw, the late Louis Beltran, yung columnist. Yeah. Kamag-anak Incorporated. Nakailang libel suits kayo. No? Of course, di ba, naalala that classic case na, pero skip na natin po yun. Pero, Sir Mon, ngayon, naririnig natin, of course, Tulfo has become a brand already. No? Ngayon, nakikita natin si Erwin is using the language na nakilala kayo, medyo mas tough, masiga, yung term nakakalad ka rin ay ginagamit na ng mga ganyan. Of course, nag-apologize ka. Pero do you think may evolution na yung parliamentary language sa ganong direksyon? I remember nung araw, ako yung nag-umpisa na magmura sa radio and television. Wala pang nagmumura noon. Wala bang PI, yan ang on the spot. Marami nang gumaya. Hindi lang yung mga kapatid ko, kundi yung mga ibang nag-i-evolve eh. At saka natural yung when you express your disgust, your feelings. Tapos ito tunay na tao. In fact, nung si President Duterte, si Digong, ay kukunin ng ABS-CBN sa Davao. Sabi niya, Mon, bibigyan ako ng programa. Gikan sa masa para sa masa. Galing sa masa para sa masa. Anong gagawin ko? Sabi ko, di ba mahilig ka magmura? Magmura ka rin. That's it. True enough. Nangyari ngayon. Speaking of mura, sir. Okay, of course, part kayo ng media pa rin. Si Senador Marcoleta, of course, sinabi niya, ang media paid hacks daw during a hearing. Your reaction to that remark, sir? Tingnan mo na yung Ayoko sabihin. yung sarili niya dahil yung Diskaya may usapan kayo. Kaya masyado mong pinipilit yung sarili mo dahil gusto mong meron kayong usapan ni Diskaya. O, kaya wag ka masyadong tingnan mo muna yung muta sa mata mo bago ka tumingin sa muta ng iba. Okay. Sir, kunyari lang, sinabi niyo na tinawag niyo si Sara Duterte, VP Sara na unhinged is the term you always use. Unhinged, loka-loka. Oh, unhinged. Pero in theory, let's say, ang Pilipinas ay mapupunta under sa pamumuno ng isang unhinged element. And it will take a Tulfo, kung sino man, to match or stop it from being totally under the unhinged leadership. Ano kaya ang
a-advise natin? Kawawa tayong kasi mga botante natin kasi mga estupido eh. Mga bobo at saka hindi nag-iisip. Kaya ibobota ngayon eh kung mag-i-eleksyon bukas, panalo si Sara. Panalo. Hindi kasi alam nung mga botante yung bulag sila o kaya nagbubulag-bulagan. Kaya pag itong impeachment, makikita nila yung... Kasi ilalabas na lahat yung mga ginawa ni Sara, mga kabalbalan. Baka magbago yung perception ng tao. Kaya nila pinipigil na huwag magkaroon ng impeachment. You think, sir, matutuloy o may gagawin o may mangyayari pa rin na madiderail ito? Like, kasi ang kwento-kwento, ang magiging presiding, may posibilidad daw na yung presiding officer yung nag-remand, nagpa-remand doon sa impeachment complete last year. Sino ba yung naparemand? Sabihin na lang natin, sir, na siya po yung pinaka-recent na lumipat ng kampo. Si Senator. Si Cheese Escudero. Yes, sir. Mayroong sabi ng aking Tweety Bird. Tweety Bird. Gusto niya, yan ang mga kondisyon, isa sa mga kondisyon niya na bumalik siyang bilang Senate President. Pero inayaman siya ng grupo. So parang presiding, yun, may ganong... Hindi siya pwede, sabi niya. Hindi ka pwede. Kasi tainted ka na eh. May bahid ka na eh. According to my Tweety Bird. Hindi yan mga kaapelido mong Tweety Bird. Hindi, wala.